So welcome back for another video. Ang daming nagre-request sa mga ganitong vlogs, no? About mga legit na utangan online. At legit naman talaga ito. Which is itong si Maya Personal Loan na funded by Maya Bank, of course. That is SSC registered, CIC accredited, and of course, regulated by the BSP. Wala tayong question sa legitimacy nito. Dahil nga naman talagang tunay naman siya talaga na maaasahan. Dahil madami na rin nakapag-loan dito. Mind you, personal loan po ito. Good as cash. In case may malaki tayong mga pagkakagastusan dahil ito po ay long-term, nag-offer siya ng up to 24 months to pay with a loan amount up to 250,000 pesos. At may add-on interest rate siya monthly of 0.77% lang. Wow. Grabe no, napakababa nun at laban na laban sa mga pautang talaga katulad din ng mga traditional bank. Well, sa last video ko regarding this Maya Personal Loan, guys, na-i-share ko po sa inyo dyan na nag-apply nga po ako dahil nga nag-notify sa akin itong si Maya that I am eligible daw to apply. At hindi ko po na-proceed yung aking application ko nun because meron nga po siyang nare-require po na income proof po that I need to submit as freelancer or as self-employed. That time, hindi ko siya na-provide. Kaya ngayon, guys, ibibigay ko sa inyo yung full details na nag-provide na po tayo dyan ng income proof or yung hinihingi po nila for employed and self-employed individuals or freelancer. Well, before I start, disclaimer ha, this video is not sponsored and basically based on my personal experience. Gusto ko lang po siyang i-share sa inyo para aware kayo paano po mag-apply ngayon kay Maya para magkaroon din kayo ng ideas about Maya Personal Loan. Well, anyways, if you're new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or loan services that we can download online, legit man or hindi, existing man or hindi. Nag-share po tayo dito ng mga legit reviews, tips, and recommendation on what OLAs or loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga gatong video, you can consider subscribing and click mo yung bell button para ma-update ka at ma-notified ka if ever may mga bago tayong mga videos. Well guys, if you are new to this Maya Personal Loan at kung balak mo siyang subukan ngayon, ano nga ba ang qualification ni Maya Personal Loan para ma-approve tayo dito? Well, of course, nasa legal age po dapat tayo at least 21 years of age up to 65 years of age and are a Filipino citizen living in the country. Kaya sa mga Filipinos dyan living abroad, so ito po talaga yung requirements niya. Living in the Philippines daw dapat tayo. And next, dapat daw we have an upgraded Maya account. Well, majority sa atin, di ba, may Maya account. I think kung wala, you can download naman yan sa Google Play Store or sa App Store. And then if i-verify po natin yung account natin, like magsasubmit po tayo ng personal details, ID verification, self-verification, yung mga ganun lang po, parang GCash din, ganun siya. Para may verified account tayo dito. And then next qualification is dapat daw actively daw tayong gumagamit ng Maya feature or Maya app para sa ating mga transaction. Parang katulad nga din siya kay GCash, diba? Gustong-gusto ni GCash ng mga frequent activities para ma-parent ng mga GCash loan product, GLoan, GGives, GCredit. Ganito din si Maya. Kaya lang kasi ito si Maya Personal Loan talaga, very high loan offer talaga siya with a low interest rate. Kaya ito talagang tinatarget ko na ma-approve talaga. Pero sa case ko kasi, no, dumaan talaga ako sa Maya Easy Credit, dun mula ako na-approve, and then after that, nung nagkaroon ako ng transaction sa Maya Easy Credit, sumunod naman ito si Maya Personal Loan. Well, anyways, comment down below nga yung mga hindi na-offeran ng Maya Easy Credit pero na-offeran ng Maya Personal Loan para aware din yung iba natin viewers. Kaya lang, meron tayong i-undergo po dito na application process po. Mabilis lang naman, guys, as in. And then, para din may idea kayo, so ganito ako nag-apply. Well, upon opening our Maya app po, no, so dito po meron akong credit limit po dito ng Maya Easy Credit po of 7,500 pesos as you can see under ng credit. And then, dito tayo sa loans. Ito po yung i-click natin. And then, nakalagay po agad dito that we can borrow up to 250,000 pesos nga instantly daw. So, wala na kayong patupik-tupik dito, no? Ikinlik ko na po itong apply now. Well, dito guys, na-i-share ko na rin to sa inyo kanina about Maya Personal Loan. So, ito din yun. Well, anyways, hindi na pagtatagal, kinlik ko itong apply now sa baba. Then, agad-agad po nun, magbibigay sila ng data privacy na if ever may time tayo basahin po natin. So, kinlik ko po itong continue right after and then, tatanungin po tayo para saan daw yung loan. Pipili lang po tayo dito, no? And then, after po nito, pwede po tayo mag-loan simulation dito. Magka-calculate po tayo magkano po yung loan amount po na gusto po nating utangin dito. But for me guys, I choose the minimum amount to cash loan dito which is the 15,000 pesos. Ang pinaka-maximum niya kasi is up to 250,000 pesos. So dahil susubukan ko lang naman siya at hindi man ako masyadong ambisyosa dito. Uy, malaki pa din itong 15,000 pesos at gusto ko lang siyang kunin sa short-term repayment po which is itong 3 months lang. And then dito sa baba, nandito na rin yung aking monthly payment per month. Well, after this one po is magtatanong sila if how much is your take-home pay. So, i-input lang natin yung amount dito. I-indicate
I-calculate lang po natin our monthly pay after tax daw, yung malinis na. So, dito guys, sa baba is our nature of work, source of income, then job title. Nakita niyo naman na freelance, self-employed, owner. Ganun lang po yung pinili ko. The next po is we need to update our personal information. Meron ng mga details dito kasi nga, di ba, may details na tayo dito sa Maya account natin. I-check lang po natin yan. And then, if i-fill up lang natin yung mga portion na hindi na fill upan. Then, dito po magkakaroon sila ng checking po. Reviewing lang po ito ng details like loan details, work details, personal details. Ganun lang po kadali mag-comply po ng application dito kay Maya po. Dahil after po nito is may proof of income na. Ito na nga po yung sinasabi ko nga po sa inyo, no, na hindi siya nag-a-accept talaga ng wala tayong trabaho or unemployed. Dahil guys, kailangan po nila ng income proof. Like kung ikaw ay employed, of course, private man or government po. Ito po yung mga choices po natin na i-submit sa kanila. So, recommended is at least 3 full months bank statement from primary bank account. And then, may other option naman like the full year income tax or the VIR 2316 and then the COE of course. And then the pay slip showing the last 3 full months. Ganun kapag employed. Ngayon kapag naman self-employed, business owner, freelancer, meron din po tayo. So, ito naman yung mga yun. Mas mabilis itong i-provide kasi nga po, ang recommended po nila, latest 3 full months bank statements from primary bank account and then may others din of course which is our ITR or the BIR 2316 and then latest audited financial statement. For me guys, honestly talaga, hindi pa din ako nakakuha ng bank statement from my primary bank and then dahil nga follow-up kayo ng follow-up no, kung kumusta na nga yung application ko dito. So ang ginawa ko, ang na-access ko lang kasi sa online banking ko is yung printed transaction history po ng aking bank. Yun na lang din yung aking sinubmit dito. And of course no, pwede naman yon basta may ma-submit nga talaga tayo dito. Pero mas maganda naman talaga sana if ever yung bank statement talaga or bank certificate. But anyways, okay lang yun. And then yun nga, in-upload ko siya. Nag-add document tayo dito at tatanungin po tayo kung bank statement ba, ITR ba, or audited financial statement ba. So nilagay ko bank statement. And then isa-search din po natin yung bangko po natin dito. After this one, in-upload ko na po yung aking documents po dito. Nakalagay po dito na na-receive na daw nila yung aking application at they need to review it after 72 hours. And then magno-notify naman daw po sila sa akin after finishing reviewing. Well, sa case ko, kinabukasan, nakuha ko na rin po yung resulta at nag-email po sila agad sa akin. So, nakalagay po dito na after going over your application daw, they regret to say that I am unable to offer a Maya personal loan at this time. However, in-encourage pa din naman nila ako na mag-apply pa din naman. Pwede pa rin pong mag-re-apply once the option becomes available on my Maya app. Well, in short po, no, disapprove ako dito, na-reject po yung aking application dito at I know the reason. Because doon sa sinubmit ko nga na transaction printed details lang po siya, hindi talaga siya yung hinahanap na bank statement. Guys, wag niyong gayahin yung ginawa ko kasi nga tinry ko yung ganon pero hindi siya umubra. Well, again, if meron talaga kayong legit na bank statement kung ano talaga yung hinihingi po nila dito, mapa-employed ka or self-employed or freelancer man yan, maingat po sila talaga sa checking kasi manual review po yun. So, yun po talaga i-provide nyo para hindi kayo maligwak dito kasi hindi kasi pucho-pucho itong si Maya personal loan eh. Hindi sila pucho-puchong mag-check lang. Pinapakita ko lang sa inyo po yung full application process niya and what will happen if ever hindi talaga tayo nag-comply ng mga hinihingi nilang mga documents. Well, anyway, sino na po ang may Maya personal loan dito? Kumusta yung experiences nyo? Kasi balita ko, yung iba hindi daw hiningian ang kanilang proof of income. Totoo ba? And then, kumusta po yung pag-submit ng mga income documents po ng iba? Na-approve din ba kayo? Guys, lahat ng experience nyo, pakichika sa akin sa baba para din mabasa yan ng iba nating viewers. Again, don't worry, lahat naman po yan. Babalikan ko po ito si Maya at the time na ma-approve tayo dito. Of course, i-share ko yan sa inyo, yung buong details. Kaya dapat mo nakasubscribe po kayo and i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!